Kung papunta kayong Laguna, especially yung papuntang Calamba, Los Baños, o kahit pa Santo Tomas, Batangas, pwede nyo itong gawing alternatibo na ruta. Alam naman natin kung gaano katrapik kapag binagtas mo mula San Pedro Laguna hanggang Los Baños. Kaya naman sa video na to, hindi tayo dadaan doon. Kaya naman tara, samahan nyo ako sa video na to. May tuturo ko sa inyong ruta na hindi kayo may stress sa traffic. Video ang gagawin natin ngayon. Today po ay pupunta tayo ngayon ng Laguna. Specifically doon sa Calamba. So yung usual na dinadaanan kasi doon, kapag pupunta ka ng Laguna, doon papuntang Daang Hari and Padaang Reyna, papuntang San Pedro. Pero sa video na po ito, hindi po tayo dadaan doon. May papakita ko sa inyong alternatibo na ruta. Ang point po ng video natin ito ay iiwasan po natin yung matinding traffic and yung mga traffic lights dyan sa may Laguna. Alam naman natin na pag sinuong mo yung sa Laguna na yan, yung San Pedro, yung Binyan, yung Santa Rosa, yung Cabuyao, napakadami pong traffic light dyan and napakadami pong dumadaan dyan. So kung gusto nyo iwasan yung mga traffic na yan, lalo kung rush hour na yung pupuntahan nyo, pupunta kayo ng Calamba, papunta kayong Batangas, Tanawan, ito po yung video na para sa inyo. Papuntang San Pablo, ito po yung video na para sa inyo. So yung usual, pag pupunta tayong Daang Reyna, akit po tayo dyan. Yung usual na dinadaanan ng mga motorista, ayan, papuntang Daang Hari po yan. Pero tayo ay dito po tayo sa baba. So ang oras ngayon medyo maaga pa, 8:22 AM. Yan, umaga po, para makita nyo yung sitwasyon ng kalsada kapag gantong oras tayo dumaan doon. Ayan, medyo traffic dito. Ito po yung district mall ng Imus. So mula dito, papakita ko sa inyo kung saan ako nadaan. Ito po ay sariling ano ko lang po ito. Ito yung dinadaanan ko kapag every time napupunta ako ng Santo Tomas, ng Tanawan, ng Calamba, ng San Pablo, and papalayo po pamutang Pagsanhan. Ito po yung dinadaanan ko na usual. Ayan, pinakita ko sa inyo yung morning vibe. Morning vibe, pero dito lang yan sa Bukana. Paglagpas doon, wala na yan. Morning vibe ng Imus. Ito, nasa Imus pa lang po tayo ngayon. So kung galing kayo ng Gentry, ng Naik, medyo malayo pala yung Naik, Gentry, and mga kalapit na lugar dyan, sundan nyo lang po itong open canal. Tapos kanan po kayo sa may district. Ito yung dinadaanan natin ngayon. Kung gano'n naman kayo doon sa likod, sa Bacoor, diretso nyo lang po yung Aguinaldo Highway. Malamang sa inyo marami naman nakakalam ng Aguinaldo Highway. Kasi yung mga bago hindi namang rider kasi, tsaka yung mga hindi taga dito. Ito po yung Aguinaldo Highway, medyo mahaba to. Hanggang Tagaytay ito eh. Pag diretso mo to hanggang Tagaytay ito, pero hindi po tayo aabot ng Tagaytay. Akala nyo lang. Pero nagkakamali kayo dyan. Hindi tayo aabot ng Tagaytay dahil may liliguan po tayo. Abangan nyo lang po kung saan tayo liliko. And along the way, i-guide ko naman kayo sa mga possible na pwede nyo pang daanan bukod dito sa dadaanan natin. Kasi ginagawa naman ng mga rider usual, yung mga motorista, lalo pag hindi naman pwede yung motor yung sasakyan nyo sa mga expressway, dumadaan po tayo ng ng Daang Hari, Daang Reyna, San Pedro, yung daan po na yon. Madami pong hindi nakakalam din nun, nung daan na yon. Lalo yung mga hindi mahilig mag-travel, yung mga latest lang nagkaroon ng sasakyan, hindi po nila alam yung daan papunta doon sa sinasabi ko na mula dito sa Imus or Bacoor, papunta po doon sa San Pedro or Laguna. Next time, i-cover po natin yon. And may alam din po ako doon na daan na para iwasan din yung traffic doon. So next time na yon, sa video na to, papakita ko muna sa inyo ito yung medyo malayo na eh. Kasi pag dumaan ka ng Daang Hari or Daang Reyna, ang unang bayan na pupuntahan mo dyan yung San Pedro, and then yung Binyan. Kung doon nagkakamali sa pagkasunod-sunod, sa San Pedro, Binyan, Santa Rosa, tapos Cabuyao, and then Calamba. Tapos pag dinaretso mo, pwede ka mamili papuntang San Pedro, San Pablo pala, ay medyo malayo na rin yun. And meron din doon papuntang Tanawan and Santo Tomas. Nandoon po yung daan na yun. Pero ito, ipabypass po natin yung mga bayan ng San Pedro, ng Binyan,
ng Santa Rosa, ng Kabuyaw. Ang labas po natin ito ay bandang Calamba na, malapit na sa SM Calamba. Yung SM Calamba, yan kasi yung parang joint ng ano eh. Pag kumanan ka, papunta ka ng Batangas, papunta kang Lipa, Santa Rosa, Santo Tomas, Tanawan. Pag kumalawa ka naman, yun yung papunta na ng ano, ng kabilang part ng Laguna. Yung Pagsanhan, yung San Pablo. Doon po yun. Malapit doon yung ating lalabasan. Kasi nakailang beses na akong dumaan dyan sa ano eh, sa may Daang Hari, Daang Reyna. Umaga man o rush hour man yan, grabe po yung traffic dyan. Kahit hindi rush hour dyan, alam po ng mga motoristang dumadaan dyan sa San Pedro. Kahit galing kayo Muntinlupa, papunta kayong San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Kabuyaw, Laguna, Kabuyaw, Calamba, matindi po yung traffic dyan. Yan po yung iiwasan natin ngayon. And sa magasabi naman na pinapalayo ko lang doon yung daan, ang point po ng video na to ay hindi po para maka-shortcut. Ang point ng video na to ay para po tayo ay makaiwas sa mga traffic, sa mga traffic lights na malala. Alam naman na yan ng ano, kung alam naman ng karamihan niya ng mga motorista na mga dumadaan sa Laguna na magsisimula sa San Pedro, alam nila na napakadami ng volume ng sasakyan doon. Blockbuster doon, especially pag umaga at rush hour na. Umaga mga 6, mga 7, 8, 9. Ang daming papasok ng trabaho pa Manila, pa Makati, BGC. Tapos mga pauwi naman, yan, blockbuster din dyan. So itong dadaanan natin, pwede nyo itong gawing papunta at pabalik. So like, follow and share nyo itong video na to para sa mga hindi pa nakakaalam ng dadaanan natin. Pero kung alam nyo na, share nyo pa rin para malaman din ng iba na mayroon pang ibang daan papuntang Calamba, o pupunta kayo ng Batangas, ng Lipa, ng Tanawan, sa Santo Tomas, o papunta kayo San Pablo, Laguna, Pagsanhan. Doon po yun. Pumunta kayo ng Makiling, dito rin po yun. Itong daan na to, ito ay alternatibong daan, hindi ko pa sinasabing shortcut po ito ha. Nung tinignan ko sa mapa kung gaano kalayo yung dadaanan natin and yung usual na dinadaanan pag dumaan tayo ng San Pedro ay ng Daang Hari or Daang Reyna, konting-konti lang po yung madadagdag. Konting-konti lang yung madadagdag na kilometro. Papakita ko sa inyo pagtapos ng video na to kung ilang kilometro lang yung madadagdag sa dinaanan natin or dadaanan natin kumpara doon sa usual. Ako kasi sarili kong ano to ha, sarili kong opinion to ha, or ako lang to. Ako mas gugustuhin ko pang mag-take ng medyo may dagdag na kilometro sa pupuntahan ko, as long as mas komportabling daanan, mas safe, secured, and especially mas makakaiwas doon sa traffic. Yun po yung pinipili ko. Kaya mahasal ako sa traffic. Yun din yung point bakit ako nag-Google Maps. Kasi inakala ng iba baguhan daw tayo sa pagbumotor, bakit daw ako naka-Google Maps. Hindi porque naka-Google Maps ako baguhan na po ako sa motor. Baka mas madami pa yung alam ko na daan kaya sa'yo. Gala po akong tao. Marami po akong alam na daan na ngayon binabahagi ko sa inyo. Kung mapapansin nyo sa mga post ko, usually kadalasan yung mga pinapost ko hindi masyadong dinadaan o dinadaanan man, pero hindi pang karaniwang daan, hindi yung usual. Although itong dinadaanan natin, ito po yung usual na daan, papunta pong Tagaytay. Pero hindi po tayo aabot ng Tagaytay, malayo na po yun, mapapalayo tayo doon. Kung pumunta tayo ng direct ng Tanawan, ng Lipa, ang daan po nun, pinakamabilis ay papunta mong Tagaytay. Next time, ituturo ko naman yun. Pero sa video na to or sa vlog natin na to, ang ipapakita ko sa inyo yung papunta po ng Calamba na papasok na po ng Santo Tomas and Tanawan, Batangas. Tapos mamimili na lang kayo kung papunta kayong Batangas, Santo Tomas, Tanawan, o papunta kayong Makiling, papunta kayong San Pablo, yan, Pagsanhan, dire-diretso yun lang po yun. Madami kasing bayan ng ng Laguna, magkakasunod. Hindi ko na matandaan nyo sa dami. Ang pamilya lang ako medyo malapit dito sa amin
Yan, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Laguna, Cabuyao, Calamba. Ayun. So tapusin nyo tong video na to para ma-confirm nyo kung ilang minuto yung magiging biyahe natin. Siguro mahigit isang oras din yung magiging video natin ngayon. So pasensya na kung medyo magiging mahaba. Dahil ayoko pong i-cut yung video. Gusto kong makita nyo yung actual na dinadaanan natin. Hindi naman ako tulad ng ibang vlogger na kinakat na yung video na papakita lang sa inyo yung yung pinakamabilis na daan o yung magandang daan. Hindi po ako ganon. Gusto kong ipakita sa inyo yung buo na daan. Ayoko ipakita lang yung highlights kasi yung iba pinapakita lang highlights nung daan, yung pinakamagandang nadaanan nila, maganda yung view. Pero dito po sa video natin na to or sa page natin na to or sa YouTube channel natin, hindi po tayo ganun. Papakita ko po sa inyo ng buo yung daan para kayo yung makapag-decide kung okay ba yung daan, gaano katagal yung magiging biyahe, maganda ba yung kalsada, madami bang nadaan. Yun yung purpose. Ayan, so umagang umaga, syempre alam naman natin dito sa part na to na may mga stoplight, pero hindi naman po ganun kalala yung mga dito. Yung mga traffic dito, siguro ang estimate ko lang nagiging traffic natin, pinakamalayo na yung siguro pinakadulo na traffic na dadaanan natin yung yung intersection ng Robinson Dasma, tapos yung SM Dasma, yung intersection na yun, yung Papala-Pala, yung kakanan na papuntang 13. Yun yung pinaka na paglagpas natin doon, promise mabilis na po. Halos wala tayong dadaan ng matinding traffic or volume ng sasakyan. Yun po yung dadaanan natin ngayon dito. Ito papuntang nasa hospital to. Papuntang namin po ng Dasma yan, inner part ng Dasma. Dito lang naman yung traffic na to, itong Dasma. Kasi dito madami ding ito yung halos bayan na rin ng Dasma, itong part na to Kaya ganito yung volume dito. Tsaka madami talagang nadaan dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na iniiwasan ko. Kung naalala niyo yung video ko na mabilis tayo nakarating ng Tagaytay, yung Cavite to Tagaytay City. Although Cavite pa rin naman yung Tagaytay, ang point ko kasi doon, ang lalabasan kasi natin doon, may part na rin ng Batangas, kaya hindi ko na binago. Kasi ang lalabasan natin doon, Tagaytay Nasugbu. Tagaytay Nasugbu Road na po yun Kaya nilagay ko na lang Cavite to Tagaytay, hindi ko na siya binago. Ito yung iniiwasan kong ruta. Yung dinaanan natin na yon sa kabila po yun. Pero itong dadaanan natin, ito po yung usual na dinadaanan papuntang Tagaytay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na iniiwasan ko talaga dito, yung mga traffic lights na to. Kaya sinabi ko na mabilis talaga doon. I-compare nyo, dumaan kayo dito ng umaga versus dumaan kayo doon ng umaga sa kabila, yung dinaanan natin. Kung di mo pala napanood yun, nandyan lang sa Facebook page ko, nabi mo lang Cavite to Tagaytay. Pinakamabilis na daan po yan, papunta po ng Tagaytay. Wala po tayong wala po tayong dinaan ng traffic light na gumagana. Meron tayong dinaan ng traffic light pero hindi siya gumagana, yung intersection doon. So hindi counted yon, literal. Mula pag alis ko dito sa bandang i-startan natin sa video na yon, hindi po tayo bumaba, hindi man lang bumaba yung paa natin sa lupa. Dahil wala tayong dinaan ng stoplight or traffic light. Panoorin niyo po yung video na yon. Baka makatulong po sa mga babiyahe dyan papuntang Tagaytay na ayaw dumaan ng Aguinaldo Highway. Yung usual. May nagsasabi na mabilis pa rin daw talaga dito. Ang point ko kasi sa mga video ko po, iniiwasan po natin yung matinding volume ng sasakyan. Mas gusto kong daanan yung mas safe. Tsaka konti lang yung dumadaan. Wala tayong dadaan, makakasalubong na mga truck. Kung dumaan tayo doon, lalaman tayong nakasalubong na truck, di ba? Or nakasabayan truck na malalaki. Sa dinaanan natin po ng Tagaytay. Pero nasa iyo pa rin naman kung saan ka dadaan. Dito,
Aguinaldo Highway o doon sa dinaanan natin papuntang Tagaytay. Para sa akin mas mabilis talaga doon, tsaka mas okay yung ano doon, mas okay yung kalsada doon kaysa dito. Ayan, sana wag umulan ngayon kasi papangat yung video natin kapag ano na, kapag umuulan. Saka madami kasi ako ibablog ngayon, 4 po yung ibablog ko ngayon. Isa to, itong pinapakita ko sa inyo, isa po ito yung Cavite to Calamba or papuntang Santo Tomas na, or bandang dulo na kasi ito ng ano eh, itong dadaanan natin eh, halos pa Batangas na rin eh. And pangalawa, yung mula naman doon sa Calamba, backdoor naman papuntang Tagaytay, Calamba to Tagaytay, ultimate backdoor po yun. Ano, abangan nyo po, ngayon ko din i-shoot yun. Tapos isa pa, Tagaytay to ano naman, alternatibo na ruta, Tagaytay to Cabiang. Kasi may nag-request nun eh, paano pag nasa Tagaytay ka na, paano pupunta ng Cabiang na hindi ka dadaan dun sa usual na ruta na dinadaanan? Papakita ko rin po sa inyo yun. So dito, sa kaluwang side kayo kasi ito papunta po yun ng 13, itong kanan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito na yung pinakadulo ng traffic light na dadaanan natin. Dito, pwede rin naman kayong lumiko dyan. Pwede kayong kumaliwa dyan, yung sa intersection na yan. Ayan, papunta nga lang ng ano yan, papunta nga ng Carmona. Eh kaso, malayo pa rin yan sa Calamba. Pag dumaan ka dyan, may dadaanan ka pa rin traffic lights dyan. Itong nadaanan natin, eh para sa akin mas komportable pag dadaan ka ng Laguna, ng Calamba especially. Ayan, so ito lang talaga. Ito pag kumanan tayo diyan, yan po yung papuntang 13, papuntang Naik, ito po yan, papuntang Naik, ito na papuntang Carmona, Cavite. Ito papuntang Tagaytay. So nasa inyo kung sa kayo dadaan. Pero kung sa Palay pupunta. Pero itong dadaanan natin, eh malamang sa inyo yung iba hindi pa alam to. Itong dadaanan natin na to, na kahit si Google Map eh, ano to eh, siguro alam na ni Google Map kasi minsan iba yung binibigay sa yung ruta ni Google Maps eh. Pero pag nandun ka na sa mismong daan na yon, ituturo ka na ni Google Maps doon sa pupuntahan mo. Kasi ano na siya, no choice siya eh. Google Maps no choice. Google Maps naging no choice. Ayan, lagpas na po tayo. Ito na po yung Robinson na Palapala, Dasma. Ay hindi pala, sa kabila pala yun. Ito yung Robinson Dasma pala. Palapala sa kabila pala yun. Ayan, diretso lang natin to. Ito ginagawa to dati eh. Itong kalsada na to eh, sinimento na eh. Nung ginagawa pa to, itong part na to, grabe ang traffic na yan. Ayan, yung mga pakaliwa po dyan, yan po yung papuntang Carmona. Itong pakaliwa, padiretso papunta pong Tagaytay pag dinaretso natin yan. Dito lang to, paglagpas nito mabilis na to. Nagbabadya yung yung ulan no. Huwag sanang uulan para maganda pa rin yung kuha natin ng video. Kasi madami akong vlog ngayon eh. Hanggat maaari, pwede pa kausapan tong ulan eh. Bukas na lang siya umulan eh. Kasi bihira ako lumabas ng bahay eh. Mag-vlog lang ako eh. Lalabas ako ng bahay pag mag-vlog lang ako eh. Pagka sa bahay ako, nag-edit lang ako eh. Ayan, so diretso na, mabilis na to. Nagsimula tayo sa open canal para makita niya rin. Kasi para sa akin yun yung pinaka eh. Yun yung magandang starting point kasi nandun lahat eh. Kung manggagaling ka ng General Trias, ayan, dadaan ka lang doon or papuntang Kawit. Galing ka ng Kawit, galing ka ng Rosario, ayan.
daan ka lang ng open canal. Pero kung galing ka naman ng Muntinlupa, ng Daang Hari, ng Bacoor, daan ka lang ng Daang Hari, papuntang district, tapos kaliwa ka dito, papuntang Aguinaldo. Kaya doon ako nagsisimula. Ito, diretso na natin to. Ayan. Haring araw, pakita mo, magpakita ka. Ayokong bumiyahin ng umuulan. Nung una, delikado eh. Lalo yung dadaanan natin ng backdoor. Hindi ko alam kung naayos na yun eh. Huling backdoor ng ng Tagaytay galing ng Laguna. Kasi huling daan ko itong ginagawa pa yun eh. Abangan nyo yun. So sa video na to, ito po yung papakita ko sa inyo. Aguinaldo Highway pa rin po ito. May gas pa ba tayo? Meron pa. May gas pa tayo. Pag mag-long ride kayo, lagi nyo i-check kung may gas pa kayo. Saka dapat tansyado nyo. Lalo kung yung pupuntahan nyo medyo mabundok. Sabihin natin pupunta kayo ng Maliko, kasi sa Maliko, Pangasinan, mga ganong area, magkakalayo yung gas station dun eh. So dapat lagi nyo i-check yung gas nyo. Pero pag yun sa Manila lang, around ganitong lugar, nagkalat ang gas station dito. Saka huwag nyo kakalimutan syempre yung mga pang-repair nyo, yung mga patch kit, pang-repair ng gulong, and kung ano-ano pa, pambomba, para masiraan man kayo ng ulo, masiraan man kayo ng bait, masiraan man kayo ng motor, wala magiging problema kasi kaya mo namang ayusin. And dapat syempre marunong ka din mag-ayos ng sarili mong motor. May PS na akong napalatan, buti may dala akong patch kit, and may dala akong yung Kobe na pang-ayos ng motor. Siguro yung link nalagay ko na lang dyan sa sa comment section. Hihipa na niya, tatakpayin pa niya yung butas. Yung gamit din nila Boy P. Ayan, kita nyo naman dito paglagpas doon sa sinasabi ko sa inyong intersection, di ba? Mabilis na to, dire-diretso na. Pero banda dito may ginagawa pa eh. Kung nakakala nyo pupunta tayo ng Tagaytay ngayon, pag dinaretso natin to, hindi po tayo pupunta ng Tagaytay. Sa vlog na to dali pa po yung dadaanan natin. And lagpas isang oras ng magiging video natin eh. So pag naputo to, ibig sabihin hindi na kinain ng battery ko, pero kaya pa ng SD card ko to eh. Basta higit isang oras to. Depende siguro sa sa takbuhan natin. Ano ba tayo ngayon? 50. Hindi naman ako nag-70 sa ganito eh. Ayan, may nabubuhang dun may nabubuhang ulap dun Ganito yung gusto ko ng panahon, ganito lang. Huwag ka lang uulan. Dahil ibang usapan na pag umulan. Ito, ginawa na tong kalsada na to. Dati pangat din tong kalsada na to, itong part na to eh. Huwag lang mababakbak agad. Medyo malakas yung hangin, pasensya na ako, medyo magiging parang bumubuga dyan sa mic natin. Para ma-feel nyo rin yung hangin. Hindi na ako nag-close ng visor. Yung mga link nga pala ng mga gamit nating riding gears, nandyan sa comment section sa mga viewers ng gamit ko na mic, gamit kong protection gear. Naka-protection pa rin tayo kasi madami tayong vlog ngayon. Yung sa pants ko, gamit kong pants, gamit kong shoes. Kaya magalala, di naman gano'ng kamahal yung mga yan. Bihira ako bumili ng mga sobrang mamahal na ng mga riding gears. Kahit naman mura yung binibili natin mga riding gears, safe pa rin naman tayo dyan. Di naman ibig sabihin mas mahal na riding gear, mas safe. Hindi ako naniniwala dun.
depende pa rin sa rider yun, sa takbuhan mo. Oy, gas dito, 52 lang. Oh. Papakita ko sa inyo yung ano, di ba, malamang sa inyo yung iba sa inyo napanood na yung Google Maps, Google Maps settings ko. Papakita ko sa inyo yung isang daan dito na kapag hindi nyo tinurn off yung isang doon, yung expressways. Kasi yung iba, ginag-comment doon eh. Kahit hindi mo na daw turn off yung expressways, kung ano nakakamali yun. Kahit yung lang daw, yung avoid tolls. Hindi po. Kailangan nyo pa rin i-avoid nyo pa rin yun dun sa Google settings kasi meron po dito na hindi niya binabasa. Eto, malapit na tayo. Hindi niya binabasa to as toll gate eh. Binabasa niya dati to as as regular na daan na hindi toll gate. Ito pong Calax na to. Dati, ayan, pupunta akong Calamba, yan po yung tinuturo. Tapos nakamotor ka, motor setup dito sa Google Maps Diyan kayo tuturo, papakaliwain ka dyan. Dati naharang ako dyan akala ko pwede talaga May nagpapantay dyan dati So kailangan nyo parang i-turn on yun. Excuse me po. May sabit. Para hindi kayo idaan sa mga ganyan. Kasi si Google Maps hindi niya kinukonsider as Hindi niya kinukonsider sa toll gate or tolls. Kaya kailangan nyo pa rin i-on yun, i-avoid nyo yun. Ay, yung mga avoid highways pala yun. Avoid highways pala. Ito kasi niyadaanan natin, itong Aguinaldo Highway. Para sa akin parang considered as rin to, highway Highway rin naman to. Pero minsan kasi, kailangan mo pa rin i-turn off yun. Kahit naman i-turn off mo yun, dito kami padadaanin sa mga highways na ganito Kaya ko lang ino-on yun, yung avoid highways na yun, kasi para doon sa mga isang halimbawa na yung Calax. Kasi loko yung Calax na yun Akala mo talaga natatawa na lang ako dati. Diyan ako pinapadaan, nakamotor ako. Hindi carry yung settings ng Google Maps ko motor. Pero two wheels. So diyan ako pinadaanin. Inaarang ako, sabi sa sir, saka pupunta. Dito sa sir, pakalamba ako dito ako pinapadaan sabi sa guard. Hindi sir, pang lang to, pang 4 wheels lang to. Saka pang 400cc. 400cc na motor. Pwede sa inyo na yung Calax. Yun, doon ako tinuturo. Ito na, yung liliguan natin. Nasa may part na po tayo ng silang. Ito, pag dinire-diretso nyo pa papunta na po ng Tagaytayan. Pero dito, diretso nyo pasok kayo ng silang. Ito. So, pag tatawid kayo, tingin-tingin kayo, dapat wala kayong ayan. Kaya diretso kasi may mga pagganon dito, papunta ng yan, pa Manila. Ito. Ay, papunta mong Tagaytayan, ito yung papuntang silang. Ito yung welcome art ng silang. Medyo matagal naman ako hindi nakadaan dito Puro norte kasi yung lakad ko Okay, dito maganda na yung daan. Wala dito, halos wala tayong nadaan ng traffic lights or matinding traffic kasi may traffic lights sa unahan nito Dumidilim. Nagbabadya yung yung ulan. Sana makarating tayo ng ng hindi umuulan. Para kasi akong para akong pusa na ayokong babasa pag maulan, tapos iinit na naman. Nako. Trangkasong abutin mo dun. Nandito sa silang maganda yung kalsada Yan ang kalsada dito. Patag na patag Pero doon lumiliit yung kalsada doon. Pag dinaretso mo pa to, liliit to
Pag nandito ka, may tagos din naman to, papunta dun sa ano, sa Aguinaldo Highway. Papunta pa rin ng Tagaytay, itong part na to. Pwede ka pa rin naman dito magpatagaytay. Pag nandito ka na sa part na to Pero tayo, hindi tayo dadaan doon sa ano, syempre patagaytay kasi yun sa kabila yun eh. Tayo, ang gagawin natin dito, dadaanan natin yung unusual na dinadaanan ng mga tao. Papuntang Calamba or Batangas. Malalaman nyo mamaya. Medyo magiging mahaba na talaga tong video na to. Kasi hindi naman hindi naman to ano lang, 30 minutes lang na ano eh. Kung ikakat-cut ko to, mas maikli, pero ayoko nang ganun. Gusto ko dire-diretso. Unang-una, mabilis ma-edit. Lalagyan ko na lang mga captions saka mga streets. Wala na tayong ikakat. Yun ang pinaka ano dun. Tapos pangalawa, syempre, kita nyo yung daan, yung mismong actual. Para na rin kayong nagdrive. Isipin nyo, kayo yung nagdrive ng motorsiklo na to. Tapos kayo yung pupunta dito sa dinadaanan natin. Sinemento na rin to. Ito medyo may taas. Diretso. Nagkakat pala sila dito. Ito yung taas. Nag-aano sila ng mga sanga. Nagpuputol ng sanga. Pataas pala to. Tapos kanan tayo dito sa Sabutan Ibaan. Kanan dito. Ayan, Palaguna din naman yan. Kaso nga lang di ako nadaan dyan. Traffic dyan eh. Malala dyan eh. Dito ako nadaan. Di natingin si Kuya eh. Isang araw, baka mabangga na lang yun. Di siya tumitingin, nasa kalsada na siya eh. Nakatingin sa cellphone niya eh. Eto. Halos wala tayong nadaan ng traffic light dito sa area na to. Dito medyo papuntang, akala mo papuntang papuntang Encantadia. Pero hindi eh. Chill lang natin. Gundo ng kalsada dito. Dito mo dapat i-feel yung Dito mo dapat feel yung daan. Ayan Dito dapat. Parang Encantadia Woo! Ito yung mga gusto kong daan eh. Mapuno. Kahit sino naman siguro eh. Malilim. Ganda ng kalsada Woo! Hindi makapag-decide yung panahon kung uulan pa siya o aaraw eh. May aaraw. Tapos mamaya didilim. O humihigo pa lang ng ng dadaanan ng ulan. Naman sana umulan. Para yung dadaanan natin na backdoor pa Tagaytay mula din sa Laguna, maganda yung natin, yung kuha natin. Tsaka dati kasi malupa dun eh. Hindi ko lang alam ngayon kung gawa na eh.
Pero sana nagawa na kasi matagal na yun eh. Matagal na akong ano dun eh. Hindi nakadaan doon. Para malalaman mamaya pag nandun na tayo. Ayan, umahabol na naman. Sana magawa ko yung apat na ano ngayon, apat na vlog ng mga daan. Kasi bihira ako lumabas eh. Bago ako lumabas, pinaplano ko muna yung dadaanan ko. Yan, tapos kakaliwa tayo dito sa Munting Ilog. Munting Ilog. Pag in English, Tiny River. Oh, dumidilim. Lord, please guide me sa biyahe na to. Ay, dahil madami tayong ano. Ang tatakbuhin ko ngayong araw ko, ang total, pag nagawa ko lahat, 200 kilometers eh. Itong ano dito lang po yan sa ano ikutin lang natin yung bandang Cavite na part, Laguna, Cavite. Yun lang yung dadaanan natin, pero imagine 200 kilometers pag nakompleto ko yung apat. Kasi dito pa lang sa pupuntahan natin, ilang kilometer na to eh, 50 ano na to eh, 56 or 50 kilometers, nasa ganun, 50 plus kilometers. Pauwi pa pala. So nasa 200 kilometers talagang tatakbuhin ko ngayong araw. Pero sanay naman ako dyan. Imagine, pag napunta ako ng Tarlac, halos ano yun eh. Halos papunta pa lang 190 to 200 kilometers papunta pa lang Cavite to Tarlac. Tapos uuwi pa ako nun. Same day ako uuwi nun Ang biyahe ko noon 6 hours, estimate ko 6 to 7 hours papunta. And malamang sa malamang 7 hours pabalik kasi traffic na nun. Pag dumaan ako ng Laguna tuloy, ng Bulacan, doon nagpapatraffic eh, Bulacan talaga eh. Napaka doon, grabe ang traffic doon sa may Bulacan na yun. Dito para tayong nasa ano dito, papasok ng portal mapuno, malilim. Dito yung nag-swimming eh. Sa ilog na to eh, o doon pa sa kabila. Sa kabila. Creek pala to. Yun mo pati lalamog. Dito dumadaan. Alam mo, kapunta rin to ng ano eh. Pumunta ng Calamba to eh. Malamang sa malamang. Tingnan nyo. Kung saan pupunta to, doon din tayo alam to ng mga lalamog riders eh. Shoutout sa mga lalamog riders dyan. Mga tropa natin yan. Sa mga Food Panda and Grab riders. Ayan, mga kaibigan natin yan. And syempre sa mga MC taxis. Shoutout sa inyong lahat. Kasi yung mga dinadaanan natin, alam din nila yan. Yung mga shortcut na dinadaanan natin, alam niyan ng mga MC taxis, mga bumibiyahe, mga delivery riders. Ayan, alam nila yan. Ayan, medyo lumililim ganito yung gusto kong panahon, malilim. Wag lang talagang bubuhos. May low pressure area ngayon pero malayo pa eh. Malayo pa siya eh. Pero hindi naman tatama sa ano eh. Dadaan lang siya eh. Daming puno, nagkakating sila ng mga sanga dito. Ayan na yung arko ng Munting Ilog. Munting Ilog. Ayan. Munting Ilog, welcome. Taas. Sa Tagaytay kasi pag doon tayo dumaan, medyo mapapalayo tayo.
Tsaka malaki yung madadagdag ng kilometers. Eh dito sa dadaanan natin, konti lang madadagdag. Promise. Huwag yung isipin yung 20 kilometers, malayo na yun. May pick up siya doon siguro or deliver. Marami na po tayo na share na mga alternative na ruta. Kung hindi nyo pa panood, kung gusto nyo makita, nandiyan na sa natin, sa Facebook page natin. And sa mga curious dyan, meron po akong YouTube channel na doon ko po pinapost lahat ng mga alternative na ruta. Kung gusto nyo mapanood yung mga alternative na routes na dinaanan ko, i-search na lang po sa YouTube, Ako Si Sobe. Andyan sa screen nyo ngayon. Nandyan po yung lahat ng pinost ko dito sa Facebook page ko na naka 16:9 kasi dito nakaano lang to parang pang cellphone or portrait Kung gusto niyo makita ng buo, yung ganun talaga, yung malaki yung kita nyo, 16:9 or landscape mode. Nasa YouTube ko po lahat. Nandyan po lahat yan. Ako si Sobe, search na lang, subscribe na rin kayo dyan sa YouTube natin. Nandiyan lahat ng aking mga rides. Sa mga curious na may YouTube channel po tayo. Ako si Sobe. Para sa mga rides. Ako si Sobe. Ang galang alien. Yung mga nagtatanong bakit daw hindi na ako nagbabike. Mula dito sa Munting Ilog, pwede nyo diretsuhin papuntang Tibig Road hanggang marating nyo yung Carjack. Pero sa video na to, hindi ako dumaan doon dahil yung Carjack hindi talaga ako tiwala doon, lalo pag gabi. Kaya hindi ko siya advisable daanan kapag gabi. Kapag maliwanag, okay, pero pag gabi, huwag kayong dadaan masyado ng Carjack. Nung panahon kasi ng medyo pandemic is naging medyo delikado yung Carjack kasi madami napapabalita doon ng mga nangaabang daw, tapos may mga tinatapon na alam nyo na yun. Kaya hindi ko siya advisable daanan kapag gabi. Pero nasa sa inyo, pero sa akin kasi priority ko yung safety ng mga viewers ko, kaya hindi ako dumadaan doon lalo pag gabi. Huwag na huwag kayong dadaan ng gabi ng Carjack, please lang. Mga rides, mga ganito. Mas kanan po kayo dito. Ayan. Parang walang ano to Tapos doon tayo liliko sa Hukay Road. Ayos ang daan dito. Linis din Dito yung kinakainan ko Ito, pag napunta ako sa Laguna, dito ako nakain. Ayan. Yung dati. Since uncut version tayo, hindi pa tayo gutom, hindi pa tayo kakain. May mga pahintry din pala dito. Pahintry ba ito? Ito yung pagkain ng isda. Parang maaraw na naman pero dumidilim yung panahon, yung langit. Hindi makapag-decide kung uulan ba siya o magulo din pero sana buong araw hanggang makauwi tayo wag na sanang uulan dahil yan po ang kahinaan ko. Bumabagal po ako pag naulan talaga. Okay lang yung ambon-ambon, okay yun. Wag lang yung talagang literal na buhos. Dahil wala tayong wireless mic. Tatanggal ako ng mic. Kailangan ko pag bumuhos. Kita naman diadaanan natin. Literal na alternative na ruta. Tignan nyo naman yan. Lusong. Tignan nyo yung likod natin May katarikan din pala to. Sabagay, galing tayo na silang medyo mataas to, pababa ng Laguna. Oops, wait lang. Medyo mataas to Siyempre, ayaw natin maging kwento. Okay, ahon na naman. Ahon na naman mga kaibigan.
Ako na naman. Ayan, diretso lang. Base sa mapa natin, ano na lang, kaunti na lang. Tatagos na tayo ng Calamba. And I think kaya naman ng battery natin. Sana kayanin niya. Siguro ang max ng battery na to 1 oras mahigit eh. So tama lang siguro. Ito na yung Hukay Road. Okay din naman yung kalsada dito, although may mga lubak-lubak. Pero tolerable. At kitang-kita ko yung mga yung mga humps. Ang ayaw kong humps yung naka-camouflage eh. Yung kakulay niya yung yung sahig na walang guhit. Doon ako nadali eh. Literal na lumipad eh. Promise, na-experience ko na yun. Na-experience na ba yun? Yung napadamay ng humps. Yung humps naging rampahan eh. Literal na naka-uplift ka eh. Yung motor mo lumipad talaga eh. Kung di ako nagkakamali, may madadaanan tayo dito magandang view eh. Alam ko malapit na eh. Hindi ako nagkakamali Malapit na yun eh. Yung magandang view. Dito pwede nyo diretsuin yan, yung daan na yan. Papunta pa rin po ng Laguna yan. Pero bandang Kabuyaw lang yata yan or Santa Rosa. Pero dito, kanan kayo dito. Ayan. Ito yung sabi ko sa inyo, parang maganda yung view. Ayan, kita na po yung Tagaytay doon Ayan, yung bundok na po yun po yung Tagaytay. Ito. Yung bundok na yan. Wow! Ito yung sinasabi ko sa inyong daanan nyo. Pag pupunta kayo ng Calamba or Batangas kayo, kita nyo yung dadaanan natin o yung dinadaanan natin. Ang linis, maliwalas, walang traffic. Madami tayong naiwasan traffic ngayong dumaan tayo dito. Compare mo dun sa kabila, yung usual. Ay grabe, San Pedro, Santa Rosa, Binyan. Ay, napaka-traffic dun. Dito na lang kayo dumaan, mas mabilis. Uy. Tingin ko naman may ilaw dito sa gabi. Ayun, may mga poste. Dati wala yan eh. Yung huling daan ko dito, yung mga poste na yan ay wala pa. Pero ngayon, nalagyan nila na. Akalain mo parang papuntang exclusive subdivision eh. Pero hindi sa kabila to eh. Ito. Bilis ng natin Woohoo! Huling daan ko dito, nakamotor na ako. Parang last year yata. Matagal na rin. Hindi ko pa nadaanan ito na nakabike ako eh. May mga exclusive subdivision pala dito. Kaliwat kanan. Okay. Subdivision pala yung dito. Alang araw, makakabili rin ako ng mga lupa na ganyan. Pag yumaman tayo. Ito, dumidilim Babadya Babadya, wag muna. Wag muna, malapit na ako. Wag muna kaibigan. Wag muna. So kakaliwa tayo sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Kaya yung tinawag na Santa Rosa, Tagaytay Road kasi pag binaba mo yan, pababa yan, kaliwa, papunta pong Santa Rosa yan. Ito naman yung papuntang Tagaytay. Ayan, so may daan din po dito papuntang Tagaytay. Pero tayo ay kakaliwa. Ayan, yung mga yan, papunta pong Tagaytay yan, yung mga paganon dito. So kung pupunta kang Tagaytay, kumanan ka. Ang tagos niyan, malapit na sa, kung doon nagkakamali,
Malapit na yan sa Picnic Grove. And yung daan papuntang Sungay. Yun ang pagkakatanda ko ah. Ayan, tas diretso lang tayo dito. Pag dinaretso natin to, ang bagsak natin ito, Santa Rosa. Pero hindi tayo aabot doon. May lilikuan tayo. Dito sa daan na to, itong kahabaan na to, dito yung pangalawang semplang ko eh. Pababa kasi to. And mabuhangin dito yung mga part na ano, yung sa taas banda pala, bandang taas nito. Yung sa likod. Doon ako nadali. Yung biglang pumareno yung nasa harap ko, tapos may buhangin yung nasa yung ano ko, yung dinadaanan ko. Pagkapareno ko, semplang, ayun. Biglaan. Hindi ko na lang hinabol yung ano, yung nasa harap. Baka hindi niya napansin na sumemplang ako. Sinemplang ko na lang sa sarili ko. Ginanong ko na lang or nabigla din ako eh. Kaysa banggain ko siya. Imagine mo, pag nabangga ako siya, magbabayad pa ako ng ano, ng damage ng sasakyan niya. So, mas pinili ko na lang isemplang kaysa ibangga sa kanya. At least sa sarili kong damage. Kasi ganun din naman, talo rin naman ako eh. Kasi ang batas sa Pilipinas, kung sino nakabangga siya magbabayad eh. Ganun yun eh. Kung sino yung nasa likod na nakabangga, yun yun. Lalo pag ganyan, pababa. Kung sino yung nakabangga sa likod, siya yung magbabayad. Siya yung kasalanan niya yun. Kahit biglang nagpareno yung nasa harap, kasalanan niya pa rin yun kasi binangga niya. Ganyan ang batas sa Pilipinas. So since ayaw kong gumastos, ayun. Dito na dali yung daliri ko na hiniliit. Ayan, hindi ko na madiretso. Sa mga viewers dyan, hindi ko na po madiretso. Ito, nadediretso ko pa eh. Itong kanan. Itong kaliwa, hindi na po. Nakaliko siya. Pero naka-close ko pa yan. Pero hindi na siya madiretso. Dito na dali yung hiniliit ko eh. Hanggang ngayon, dama ko pa rin eh. Hindi ko lang napahilot eh. Kaya nagkaganyan eh. So pag yung mga bali kayo or semplang, pacheck na lagi. Ako kasi hindi ko napacheck up to eh. Yung hiniliit eh. May galos din ako nung sumemplang ako dito eh. So pag may semplang kayo, mas mabuti pag minaramdaman kayo na ano, lalo sa ulo, sa balakang, ipa-x-ray nyo. And since ang akin lang naman yung daliri, hindi ko na pinaano. Isang taon na rin nakalipas. Dito rin yun sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Yan, pababa. Sa dulo nito Santa Rosa, pag dinaretso mo yan, may traffic na dyan. Pero liliko tayo. May lilikuan tayo dito. Pinantay na to. Dati hindi pantay ito eh. Ito literal, hindi pantay dati to eh. O doon pa yun sa baba. May hindi pantay dito eh. Asfalto yung kabila pero dito lubog eh. Dito angat eh. Doon yata. Okay. Yung battery ko parang naghihinga na. Pag naputol to, magpapalit na akong baterya. Parang madalobat na yung battery ko. Isang taon na kasi itong gamit ko na ano eh, na camera eh. Sulit na to eh. So yung link ng camera natin, yung riding gears, nandyan sa comment section. Kung curious kayo, nandyan na po lahat. Pati helmet siguro, lalagay ko na rin. Oy, maraw na naman pero maulap. Okay, sige, huwag lang uulan, ganyan. Hindi ka makapag-decide kung uulan ka o hindi. Ganyan tayo eh. Ganyan tayo eh. Pababa ito kaya dapat ingat lang talaga dito. And distansya. Ayaw kong sumemplang ulit dito. Please lang. Please lang, ayaw ko sumemplang ulit dito. Ayaw mag-strike to dito. Kami ginagawa dito na ano, tumol. Op, kakanan. Muli yata ito eh. Marami tayong kumanan. O ilimi ko.
lumilim na naman. Lumilim na naman siya mga kaibigan. Maabot tayo. Lapit na. Malapit na natin mabypass yung San Pedro, Binyan, Santa Rosa, tsaka Kabuyaw, yung mga kabayan. Ang labas natin ito, bandang Kalamban. Nandito kakaano na tayo dito sa Nature Ave. Nature Avenue. Eto. Nature Avenue. Dito maganda magbike. Dito maganda magbike ko. Dire-diretso lang. Aliwalas dito. Yung vibe dito parang ano, medyo vibe ng sa Daang Hari. Anong ano doon? Anong tawag doon sa ano na yun? Comment down below yung sa Daang Hari, malapit na sa District Hall. Kalimutan ko eh. Tagal lang ako di pupunta doon eh. Tapos kaano kayo dito? Sa Nuvali Boulevard. Valley Boulevard. Uy, tignan nyo naman yung daan dito. Dito maganda mag-jogging, mag-biking, mag-dit-dit. Dito kayo mag-dit or mag-date. Slow vehicles, choose right lane. Ayan. Dito ako, may mag-date kayo dito, maggala kayo dito. Mapuno. Ito talaga yung vibe na gusto ko eh. Malilim, mapuno. Maliwalas. Pero pre-selling yung mga ano dito. Ayun oh, yung mga lot. Pre-selling oh, ayun oh. 2,283 kilometers. 23 kilometers. SQM, square miles. Square miles, tama ba? Square meter pala yun. Square miles, ang laki nun. Square meter pala. Kanan tayo since slow down lang naman tayo eh. So pag medyo mabagal lang kayo sa kanan kayong side. Huwag kayo sa fast lane sa kaliwa. Hayaan nyo lang ma-overtake dyan. Eh tayo chill lang naman eh. Ayaw natin maging kwento eh. So kung ayaw mo maging kwento, eh lagi kang alert dapat. Woo! Sarap dito. Sarap ng vibe dito. Tapos dun sa bandang unahan, takot na yung kalsada. Natatawa ako dito, pasensya na, natatawa na naman ako eh. Ang daming may ayaw ng tawa ko eh. Baliw daw ba ako? May sira daw ba? Ewan ko, maluwang yata yung tornilyo sa ulo ko eh. Medyo masayahin lang po talaga ako, pasensya na kung medyo naano kayo sa tawa ko eh. Masayahin lang po talaga ako, pero hindi halatang may problema ako. Ganun lang dapat. Think positive. Yung damdamin nyo. Dapat lagi tayo positibo sa lahat ng bagay. Kahit may pinagdadaanan tayo, dapat positibo tayo lagi. Lagi positive. Think positive. Be positive. Wag lang magiging positive ka. Kasi yari ka doon. Habang buhay na pagkakulong yun, palaging positive ka. Think positive lang. Ayan, wag be positive. Ito na yung para siyang rotonda paikot. Or oblong. Iba-iba tawag nila ng mga ano dito. Minsan, yung iba, rotonda, oblong, elliptical. Ewan ko kung ano man tawag nyo dito. Ayan, Kanlubang Golf Club. Itong kanan. Ikot. Tapos pagka-ikot, liliko tayo, kakanan tayo sa Jose Yulo.
tayo ng sa ano ng breakfast. Ganda ng view mo dito eh. Oh. Ayun, oh, may McDo dito. Ganda ng view. Ayun, oh. May McDo dyan, oh. Ito na. May madadaanan tayo ditong pangit yung kalsada eh. Dito, etong sa part na to, etong kaliwa natin, mga pabrika po yan. So yung possible na makasulubong natin dito or makasabay natin mga truck tulad nung kanina, yan, nadaanan natin. Pag medyo malas ka, makakasabay mo dito yung malalaking truck. Etong kaliwa, mga factory to eh. Ayun, Wyatt Nutrition, Kanlubang. Ito mga ganyan truck, mga trailer. Ayun, mga ganyan truck. Lalaki. Pag nakasabay mo lang. Since umaga pa, yung mga yun umalis na ng hapon eh. Wala pa yan ngayon dito. Dito pala yung ano ng Geely. Ano yan? Geely? Ano ba yung factory ng Geely? Ito baka parts na. Isang diretso po ito. Malapit tayo lumabas, promise, malapit na. Ilang minuto na lang. Makakarating na tayo doon. Pero okay naman yung kalsada dito banda. Okay. Yung doon sa unahan ang medyo pangit. May malalaman nyo kung bakit sinabi ko na pangit ang kalsada. Babag ka kasi dito eh. Pumangat yung kalsada dito kasi yung part pala. Kasi mga truck ang dumadaan. Mabibigat dyan eh. Yung vibe naman dito parang ano, yung factory sa Carmona, yung ano doon, yung industrial tuba, tsaka sa Naik ba yun? Yung industrial area, factory yan. Parang subdivision ng mga factory, parang gano'n. Ayan, so isang diretso lang. Ito yung sabi ko. Yung atras na truck. Ito Royal. Laki oh. Anong factory ito? Laki niya no. May Royal pa ba? Comment down below kung may Royal pa ba na soft drinks. Royal Cargo pala to. Kala ko Royal na inumin. Kasi pagkakatanda ko wala na yung Royal eh. And parang yung Royal part din ng ano yun eh. Part ng Coke. Ito RC. RC Kabuyaw Plan. Ayan. Dito pa na nanggagaling yung ano, supply ng RC. Kabuyaw. So part na ba na ng Kabuyaw to? Uy, may ka-video call si ate, nakangiti eh. Ayan, dito yung part yung medyo may lubak eh. Ito eh. Dati nung nadaanan ko to, nadali ako dito sa malubak na to. Ayan, nasisira na yung kalsada. Ayan o. Ito sinasabi ko sa inyo mga lubak. Ayan o. Ayan o. Ito po, may mga crack o. Ayan o. Meron pa dun sa unahan. Malapit na. Malapit na lumabas sa main road. So nasa isang oras na yung ano natin, biyahe natin na uncut. And 9% na lang yung battery natin. Ito pa yung lubak. Ay go. Ay go. Ito yung part na nalilito ko dito eh. Dati kasi may naniningil dito pag ganun eh.
Tingnan natin kung may naniningil pa rin dito. Alam ko parang 5 piso o 10 piso doon banda sa unahan. Kasi nakadaan ako dito ng pabalik ha. Na-try ko na rin yung pabalik mula dito sa dinaanan natin. O dinadaanan natin. Minsan naniningil sila ng 10, ng 5. Mamaya, papakita ko sa inyo doon sa may mismong gate kung naniningil pa rin sila. Kasi papunta dito, walang bayad. Pag ganun, walang bayad. Kasi galing ka sa kabila, galing ka sa likod eh. Pero pag papasok dito, parang meron eh. Tingnan ko ah. Tingnan natin. Tagal-tagal na rin kasi nung huling daan ko dito eh. Months na rin. Hindi ko lang sure kung nagbago na yung ano nila dito. Eh, may wasak na ano, kalsada oh. Dahil parang lubak dito. Tingnan natin kung may bayad yung ano dito. Kung may bayad pa. Malapit na. Tatagos na tayo. Dapat kayo yung battery. 7% yung battery natin. Siguro magpapalit ako pag nakalabas na tayo ng ano. Malapit na. Aabot to siguro. Dito may naniningil eh. Tingnan ko kung naniningil sa gate na yan eh. Meron. Ano ko 5 piso yan eh. Sisingilin ka ng 5 piso dyan. Ito, itong gate ah. May bayan. Pero dati di naman ako sinisingil dyan eh. Ayun oh. May 5 piso sisingilin dyan eh. Pagpabalik. Pero dati hindi naman ako sinisingil. Ewan ko. Pabago-bago sila dyan. Ito na, sa Kalawakay dito. Sa CA Yulo. Ito mga factory pa din to. Ayan, kaliwat kanan po yan. Parang yung vibe nga dito, parang ano yung sa Carmona Industrial diba? Mga pabrika din to. Saka sa naig kaya tayo. EPSA pala. EPSA pala yun, sorry. EPSA Cavite. Malapit na. Konting kembot, promise. 5% yung battery natin. Pag naputol to, sabihin nagpalit ako ng baterya. Susulitin natin yung baterya natin. Susulitin ang baterya. Matrap ang kasabay. Malapit na ang tumagos sa natagos ang daan. Mga magsasabi na pinalayo ko lang. Hindi ko naman sinabi na shortcut po eh. Tsaka konti lang. Pagtapos ang video na to, papakita ko sa inyo yung ilang ano lang, ilang kilometro lang yung dinagdag nung pag bumiyahe ka dito. And yung hassle ng traffic sa kabila. Nasa inyo pa rin naman ko sa dadaan eh. Yung usual na pa San Pedro, Daang Hari, Daang Reyna, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, o dito. Nasa inyo pa rin naman. Pinapakita ko lang sa inyo yung alternative na route. Hindi ko po sinasabing shortcut po ito. Ito po ay alternatibong daan. Na kayo makakapag-decide kung saan kayo dadaan. Pero bago kayo subukan nyo muna. Itry nyo muna. Kasi yung point ko lang dito, iniiwasan natin yung traffic. Tsaka sa mas maaliwalas or mas maganda yung o mas komportable na daan. Yung kanan tayo dito sa Silangan Industrial Park. Ayan, eto malapit na tayong tumagos. Yero. Huwag nagkamali ka dyan, GG ka. Final destination. Oy, 1%. Papalit na akong baterya para sigurado. Matagos na tayo eh. 1% na lang eh. Baka hindi mag-save to eh. So magpapalit muna tayo ng baterya. And balikan ko kayo.
Okay, nakapagpalit na ako ng baterya. And naputol yung ano ko pala, yung Google Maps ko. Hindi ko alam kung ilang minuto yung na-save doon. Kung nawala yung Google Maps, pasensya na, naputol. Ngayon ko lang napansin ulit. Naputol siya. Ngayon isang oras ko lang napansin eh. Ano yung max na ano ito? Magpas siguro isang oras. Kaya siguro naputol. Anyway, yan, liliko na tayo. Papakita ko sa inyo yung pinaka-gate nito. Titingnan ko kung may bayad pa balik. Dito kasi wala eh. Pag pupunta ka lang dito eh. Hindi ko napansin na putol yung ano, yung recording. Isang oras yata ano eh. Hindi ko sure ha. Ayan, base sa ano, 3 kilometer na lang. Diyan na lang yun eh. Yung nalabasan natin. 3 kilometers. Ayan. After ng vlog na to, papakita ko sa inyo naman yung ano, mula Calamba papuntang Tagaytay, yung backdoor. Para malaman din ng iba kasi bagong gawa yung kalsada na yun eh. Last year pa natin natapos yun. I'm not sure. Kasi nung huling daan ko doon, ano pa yun eh, buhangin. Mabuhangin or maano pa, malupa pa. Ito yung I-Mall. At kakalawa na tayo sa ano, sa Maharlika Highway. Diyan na lang. Yan, sa 3 kilometers. Lapit na tayong Tumbagos. Malapit na. Don Bosco College. May Don Bosco pala dito. Bira ako dumaan kasi dito, kaya yung mga ano dito hindi ko masyadong maano eh. Kaliwa tayo. So base dyan, Carmel Mall, Pure Gold Junior, Transport Terminal, kanan dito lahat. Ito yung gate eh. Naniningil kaya sila dito? May naniningil pa rin talaga. Kasi pag dadaan ka dyan, parang 10 yata sisingil sa'yo dyan o 5. Kalimutan ko eh. Pero nakakatagas ako dati dyan eh. Nakakalusot ako dyan dati. Kung wala kang sticker alam ko. Parang ganun. Ayun may naniningil. May toll gate. And tapos dire-diretso na to. Ang tagos natin ito, paano na? Papuntang Maharlika na to. Lapit na. Diretso lang. Ito, dire-diretso na to. Itong part na to. Dito medyo dumadami na yung populasyon ng sasakyan. Kasi bayan na to eh. Hindi ko lang sure kung anong bayan to eh. Hindi naman tayo kasi taga dito. Nakikidaan lang tayo. Di ko sure kung anong bayan to ng ano eh. Kung Calamba ba to? Bayan ng Calamba. Hindi, sa kabila pala yun. O part pa rin ng Kabuyaw. Madami na yung populasyon dito na sasakyan. Donuts. Ito yung parang ano nila dito,
Parang ano na rin eh. Main road yata ito ng ano. Teka, hindi ko masabi. Ah, Mayapa. Mayapa. Itong Mayapa, part ng ano to. Comment down below kung anong part to ng ano, ng Laguna, itong Mayapa. Alam ko lang kasi dumaan eh. Dumaan. Yan lang ang alam natin. Eto, may tagos dito ng NLEX. Kung gusto niyo mag NLEX, pwede. Ah, SLEX pala, sorry. Nasa south pala tayo. Yan, doon, may alam ko may daan din dun eh. Ah, pas ano pala, may daan pala doon, naalala ko. May daan doon papuntang Santo Tomas. Doon sa ito, yung sa kabila niyan. Naalala ko. Santo Tomas, Tanawan, meron pala doon. Yun, no, doon. Yung sa kanan, pero papuntang NLEX yan eh. Hindi yan ah, yung sa kabila, yung kanina. Yung kanang side. Meron pala doon. SLEX pala. Ayan. Ito yung SLEX. Naulap yung Makiling ngayon, oh. Yung Makiling, oh. So, Makiling, part na po ng ano yan, bandang Calamba. Ito. So, malapit. Almost Calamba naman yata to. Malapit tayo sa labasan. Pupuntang Maharlika. Ramdam mo na yung ano, dami ng sasakyan eh. Time check 9:47. 9:47 AM. Nandito na po tayo. Isang oras na mahigit yung biyahe natin eh. Oopsie. Wala natin magbigay. Naka-vlog tayo eh. Pag di tayo naka-vlog, pwede tayo dumiretso eh. Joke lang ha, baka seryosohin nyo ha. Pero ganun talaga minsan. Depende. Kasi hindi naman tayo nagmamadali. Kung nagmamadali tayo, eh pwede eh. Pwede kong gawin yun, dediretsuhin yan. Pero bilang mga tao tayo syempre, eh minsan ganun din naman tayo eh. Kailangan nating lumiko, pero kasi hindi tayo pagbibigyan. So alam ko yung feeling ng ganun. Pero minsan ginagawa pa rin natin na dumiretso. Depende kung nagmamadali tayo. Eto na. Kita na yung kulay ng ano, kulay orange na. Ibig sabihin, nagiging moderate na yung traffic. Yan, so dyan ko lang pinin sa labas ng mga Maharlika. Lapit na. Malapit na tayong makalaya dito sa lugar na to. Dito talaga nagiging moderate yung traffic eh. Pero depende siguro sa oras. Kapag medyo ano lang naman, hindi ganito ka. Ay, may mga bubog. Hindi ganito ka ano, kadami. Pag rush hour siguro mas malala. Kasi may road to palabas eh, ng Maharlika eh. Kawawa yung motor ko.
Ito na. Kita ko na yung dulo. So almost uncut version pa na to kasi dalawa pa tayo eh. Tsaka tumigil yung Google Maps natin. Hindi ko alam kung may max ano na siya eh. So ito na po yung Pamaharlika Highway. Ito na po yung dulo. Ito na yung Maharlika Highway. Ito. Doon pa tayo konti. Maharlika. Ito. So ito po yung Maharlika Highway. Ito po yung papuntang mismo ng SM City Calamba, papuntang Tanawan. Kung pupunta kayo ng Makiling, dyan din po yung daan yan, papuntang Tanawan, Santo Tomas, Lipa, dyan din po. Dito pabalik ng Muntinlupa, ng Santa Rosa, ng Binyan, San Pedro, ayun pakaliwa po na po yan. Ayan na po, ang pinaka landmark dito, itong Checkpoint Mall. Ayan, yung palabas dito, pag ganun. Ayan po yung opinion ko kasi para mas madaling makita. Ayan, medyo mainit dito. So no parking to away zone. No parking pala dito. Ayan, may Jollibee dito. So yun, ito yung sinasabi ko sa inyo na shortcut papuntang Batangas or papuntang Calamba dito po, papuntang Makiling dito rin po yan. Itong pakanan. Ayan, medyo mahaba na yung video natin. Ano masasabi nyo sa lakad natin na ngayong araw na to? Ayan, so comment down below. Kung may mga request pa kayo, comment dyan sa baba. May ibablog pa ako mula dito. Maraming salamat, like, follow, and share. Share nyo rin sa mga tropa nyo na gustong humanap ng mga alternative na daan. Maraming salamat. Like, follow, and share.